Mga idol, magandang araw sa lahat. Meron akong gagawin or meron akong ginawa na Sakura EB735, pero ito po ay hindi na ito gumagana yung kanyang mga logic control at hindi na rin gumagana itong kanyang mga microphones at tones. Ganon din dito sa main ay wala na. Ito po ay ginawa ng power amp nung unang gumawa. Upgrade daw ito, sabi nung may-ari, kaso lang nung ibalik doon ay masama daw yung pakiramdam, kaya sa atin nakarating. So ang problem ng unit nung dalhin sa akin ay bigla na lang daw namatay, sabi nung may-ari. So nung tiningnan ko, nandito pa sila, hindi ko nakuha na ng video kasi nga nandito sila at siyempre nagmamadali din. So pag ganyan ay hindi natin makuha na ng video kasi nagsasalita din yung yung kasama. So hindi ako marunong masyado sa voice over at gusto ko kasi pag actual na gumagawa at nagpapaliwanag. Pero dito tayo sa ating topic sa ating video na ito. Siya nga pala, bago natin simulan ang pagpapaliwanag kasi nabuksan na, troubleshoot ko na, ibabahagi ko lang sa video na ito yung dahilan kung bakit siya nasira at yung isang trouble na walang bias voltage, kahit anong gawin ko ay hindi ko napalabas. At yun na nga, tinanggal ko na yung kanyang power, pati dito yung sa kabila ay hindi ko na nahinang kasi kinukumpare natin yung dito sa kabilang channel doon sa kabilang channel. At shout out pala sa lahat ng mga nanonood sa atin at huwag kalimutang mag-subscribe, paki-share na ating video kung nagustuhan ninyo. Alright, so dito tayo. Ang ginawa ko dito, hindi ko na pakikialaman dyan kasi wala naman dyan, bali main volume na lang dahil ginawa itong power amp dahil kumpleto naman, may mixer naman daw yung may-ari. So ito na lang yung nangyari dito, na troubleshoot ko na lang kasi ito po ay pinalitan na ng capacitor na malaki. Ito ay 63 volt na at yung transformer yata ay dinagdagan or iwan ko lang kung dinagdagan ng wire ng wind sa secondary or nilakihan. Okay, at yan yung ginamit na supply para dito sa kanyang dalawang blower na nakalagay dito sa heatsink. Kaya minsan pag galing sa kabila ay nalilito tayo, pero sige na, dito na tayo. Okay, so nang i-check ko ito ay putol yung dalawang fuse sa supply at short yung dalawang power transistor. Good yung dalawa, yung NPN good at yung PNP ay sira or short. So siyempre dahil short yan, hanap natin yung kabilang channel. Ito yung channel na affected nung or na kasama sa stage ng itong naputok or nasira. At yun nga, nung ating tiningnan ay mga kalawangin yung mga transistor. So in short, pinalitan ko yung mga transistor, pati na din doon sa kabila sa good side ay pinalitan ko na rin kasi kalawangin siya. Tika nga sandali, kunin ko yung transistor. A few moments later. Ayan na po yung mga transistor na sabi ko na kalawangin na. Ayan sila. So marami po yan yung pinalitan natin, at saka yung yung capacitor na 100 microfarad na 100 volts din, hindi mag-focus. Ayan, saka itong tin na 50 volts ay pinalitan ko din yan dahil sira po or mahina. At ito yung mga power na short. So nung mapalitan ko una ay okay na, umandar na, pero kinabukasan ng itesting ay na bigla na lang namatay uli. So tiningnan natin, putok uli yung kanyang dalawang fuse at putok or short din uli yung power na sa A.
kasi yung B ay okay, o yung B yung C. Okay, so medyo magulo pero ipaliwanag natin ng maigi para maintindihan tayo. Okay, so ibig sabihin ang trouble ay naninibak ng output. Pero nung napalitan ko na nga, sabi ko napalitan ko na, pati doon sa kabila ay pinalitan ko na, ay napaandar ko nga siya. Pero nung kinabukasan, nung lumamig na, siguro bumalik yung moisture. Pero bago ko naman na palitan, nakiskis ko naman lahat dito, nubos ko at nalagyan ko na nga siya ng electrical insulating varnish. So dahil siya ay pumuputok or pumutok uli yung fuse, ay siyempre ang ginawa natin, nag-review or nag-recheck. Noong una, binunot ko lahat at na-check, tinanggal yung kalawangin, pinalitan yung short at pinaandar, umandar, umuki na. Pero dahil nga naputok uli yung fuse at nag-short uli yung power, ibig sabihin nagduda uli ako na baka may nadamay. So nag-double check ako or nag-recheck. So dalawang bisis, parang dalawang amplifier na yon, kasi dalawang bisis na i-check. Kasi ang ginagawa ko dyan pag ako ay nag-check ay binubunot ko yung one side at tinitistiran at binabalik yung good. Kasi maganda pa naman yung kanyang mga paa, maliban nandito sa iba na naputol na or pumayat na, kaya pinalitan ko na lang ng copper. Okay, so okay na yan sana. Kaso lang nung pangalawang bisis ay hindi na lumabas yung ating base bias voltage dito. Walang bias voltage. So dahil walang lumabas na bias voltage, ito wala. Magalaw yung ating camera dito, wala. Sa dalawang ito, dito meron na 3 volts or 0.3 pala, sorry. Dito ay walang lumabas sa A dito. So siyempre sinuyod natin kung saan papunta. So dito siya. At nag-check tayo uli, buo, inubos natin, wala tayong nakitang sira. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko muna itong power ng isang side at nag-comparison ako ng mga pag-check. So kumpleto, halos parehas lahat, kasi good parts naman dito yung nabunot ko lahat at na-check ay kumpleto naman at parehas naman. Pero bakit pagdating dito ay walang lumalabas na bias? Yan yung nakapagtataka. So ito, marami tayong nakikita dito sa mga comment minsan sa iba mga vlog na nagtatanong, yung kanilang ginagawa ay napalitan na lahat ng posibleng sira. Yung mga kalawangin halos napalitan na bago lahat, ay ganun pa rin. So dito sa ating video na ito, sana makatulong ito at makapagbigay idea sa iba na ganon ang gagawin. So dito nakis-kis ko na lahat, ang dami niyan, nalinis ko na, halos wala ng grounded. So ulitin ko, nilagyan ko na nga siya ng insulating varnish dahil napaandar ko na siya bago ko nilagyan. So ang ginawa ko, dahil yung electrical insulating varnish ay mahirap yung tanggalin pag nakalagay na, so ang ginawa ko, nilinis ko uli kasi nag-troubleshoot nga ako at clear naman, wala naman. So parang sumasakit ng ulo ko, inabot ako ng pangalawang araw sa paggawa. Kaya ko nga binabahagi ito dahil kahit kwento na lang itong sa video ko, pero makakatulong ito, makapagbigay idea sa ibang nahihirapan dito. Dahil kung ako nga inabot ng 2 araw sa pag-troubleshoot, kahit talo na, pero ang prinsipyo natin dito na kasi ito galing sa kabila at susubukan nating magawa na kung ipo-pull out at dalhin doon sa kabila or ibalik. So yan yung iniiwasan natin. Kaya kahit talo tayo dito ay or lugi tayo dito, ay tinutuloy ko pa rin. So yan na nga, sasabihin ko na kasi mahaba yung video natin. Dito sa ating video pala ay naubos ko na lahat, check yung mga parts at clear, walang problem. Nag-compare ako sa kabila. Ang ginawa ko, palit-palit ako. Yung suspect ko dito, i-swap ko sila kasi itong kabila ay good. Yung mga resistor lahat, dahil na-check ko ay good, mga kapasitor ay good. Yung mga transistor na lang, pinagpapalit-palit ko, baka kako may ibang transistor na good in tester, pero pag sa operasyon na ay nagkaka-problema.
So wala, naubos ko na. So napakahirap dahil okay naman lahat ng parts, tapos pinagpalit-palit na nga kasi nasa procedure din ng or steps din ng troubleshooting yung replacement method or replace the suspected parts sa yung ginagawa. So in-apply ko yon, wala pa rin, hindi pa rin lumabas. So naisip ko na dahil ito ay grounded, hindi ko na nga nabidyoan at napicturan yung hitsura nito, yung kalagayan nito nung una kong binuksan na nandito sila, kasi sabi ko hugasan ko ito. So ang ginawa ko ay hindi ko na siya nilabhan dahil nga inihintay nga ito sabi baka madali lang daw, okay? Yan nga minsan yung sabi ng mga customer kasi sa atin ay palaging ganyan na madali lang gawin. Okay, so dito close up natin yung kahit na nakis-kis ko na lahat, pero sa ano lang, sa top lang o sa ibabaw lang ng mga PCB at ng mga linya yung nakis-kis natin. So dahil nga nalagyan ko na ng electrical insulating varnish ito, ang ginawa ko ay hinugasan ko uli ng napakaraming lacquer thinner para mawala yung electrical insulating varnish. At nung makis-kis ko yon ay nakita ko dito na maitim. So ang ginawa ko, dahil ito ay base ng A1943, ito po ay base niya, lumalabo yung ating camera. So wala ditong lumalabas na bias voltage hanggang dito sa kabila, at dito meron. So paano? Kasi good naman yung mga pyesa, 'di ba? Magtataka tayo or sasakit yung ulo natin, mahirapan tayo sa paggawa. Kasi nga yun nga yung problem dito na itong base walang lumalabas na bias. Ganon din dito sa kabila. Yan. So makita natin dito na nang malapitan. Ayan oh. So kiniskis ko yan. Okay, tuloy natin. Hindi natin mailapit at mai-close up ito. So ang ginawa ko, kinutkot ko dito. Yan oh. Dito lang muna. Hindi ko hanggang dito. Yan, hindi ko pa ito ginalaw. So nung makis-kis ko dito ay lumabas na yung supply, yung bias. At ang ginawa ko, kiniskis ko na lang lahat dito, papunta dito hanggang doon sa kabila para safety na tayo. So yan, ipapakita natin ngayon na meron. So ito na, matapos natin makiskis, ito na yung resulta. Lumabas na yung ating bias. Ito, meron na siyang negative 0.2, at dito sa kabila ay may ano na siya, may positive 0.3. So ayos na. Dahil lang sa corrosion, grounded yung PCB, kinutkot natin at ayan, napalabas na natin siya. Okay, so ito na yung aking patunay na kahit na good yung lahat ng parts, kung grounded yung PCB ay magiging missing yung ating base bias voltage. Kaya ang solusyon, kiskisin lang. Okay, so may mga wirings dyan na mga jumper. So inayos ko para maging malinis naman tingnan, at ito lilinisin ko lang itong makina kasi naghinang ako dyan dahil nagpalit-palit ako ng mga parts hanggang sa hindi pa rin lumabas. Nag double check, hindi pa rin lumabas. So itong naisip ko ay kiniskis ko na lang yung circuit. Ayan, so PCB grounded ang dahilan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang at hanggang sa susunod na video. Magandang buhay. Pa-share po ng video natin. Salamat po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pa-like and share, comment na din sa ating mga video. At pa-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe.